Yes po sir, at sa ngalan po ng aming tanggapan ng Task Force Lingkod Cagayan ay mula kahapon po ano sir ay nakikipag-meeting na po tayo sa ating Cagayan PDRRM focal person na si Sir Welly Rapsing at mula pa na kahapon ay naka-standby na po ang ating opisina ang pitong istasyon ng Task Force Lingkod Cagayan sa mga kanilang area of responsibility. At katatapos nga lang po sir ano ng PIDRA ng ating probinsya na pinangunahan po ng ating ama ng probinsya si Tatay Egay Aglipay at ang mga iba pang miyembro. At kanina ho napag-usapan na po yung aming kahandaan sa lahat ng mga area of responsibility, lalong-lalo na po yung nasabi ng pag-asa na binibigyan natin ng tuloy-tuloy na pag-monitor sa ating mga coastal areas na maaari mang magkaroon po ito ng flash flood o di kaya ay malalaking alon na idudulot po ni Bagyong Quiapo. At patuloy pa rin tayong nagmo-monitor, Sir Nixon, yung sa ating mga barabarangay, sa mga malapit sa mga ilog, ganoon na rin sa mga laylayan ng karagatan po natin. At nakahanda na po ang 111 na personnel ng Task Force Lingkod Cagayan at ganoon na rin po yung ating mga teams na naka-standby sa kanilang mga area of responsibility, ang ating WASAR team, ang ating flood sweep team, ang ating medic team, ang ating evacuation team, at ang ating CSSR team, Sir Nixon. Mm. Sa kasalukuyan po, Sir Arnold, meron na po ba tayong mga naitatala po na mga casualty po o meron na po bang tumawag sa inyong tanggapan po upang humingi po ng tulong kaugnay ng emergency na may kinalaman po dito sa ating bagyong kasalukuyan pong dinaranas, Sir Arnold, o wala pa naman po? As of now, Bombo, Nixon ay wala pa naman at ayun nga po ay patuloy lang tayo na nagmo-monitor sa ating mga kababayan dahil nandyan na po yung ating mga kasamang mga rescuers, responders sa mga mga bayan po natin. At nagkikipag-ugnayan tayo sa ating PDRRMO at sa mga assisting agencies upang sa ganon ay pinapalakas po natin yung mabilis na impormasyon na manggagaling sa ating mga kababayan upang sa ganon kung kinakailangan nating tugunan at tumugon sa kanilang mga pangangailangan gaya po ng pagre-rescue or kinakailangan ng evac team ay nakahanda na po ang ating Task Force Lingkod Cagayan, sir. Mm, mm, mm. At batay naman po sa mga datos po ninyo diyan sa inyong ahensya, Sir Arnold, kamusta naman po itong lagay po ng ating mga karagatan? Meron na po ba tayong karagdagang mga personnel na naka-deploy po diyan? Kasi ang sa huling labas po na abiso ng Weather Bureau ay maaaring umabot daw po sa 5.5 meters ang taas ng alon. So meron na po ba tayong mga karagdagang personnel po sa Task Force Lingkod Cagayan na nagmo-monitor po dito sa ating mga baybayin at sa ating mga low-lying areas po dyan sa may downstream, Sir Arnold? Tama mo kayo, Bombo Nixon, ano? Sabi ko nga kanina nung nakipagpulong po tayo sa ating ah, head ay nakapaghanda na at naka-alerto na po ang Task Force Lingkod Cagayan sa kanilang mga area of responsibility at pinapangunahan na po ng Task Force Lingkod Cagayan ang patuloy na pag-monitor sa karagatan o sa mga laylayan po ng ating karagatan dito sa ating probinsya ng Cagayan. Nasabi na nga po ng pag-asa kanina, yung along coastal areas ay yung apat po na istasyon mula Sanchez Mira, Ballesteros, Lalo at saka Gonzaga ay nandyan na po, naka-standby na po na maring mamaya-maya po ay nakataas na ng red alert sa ating apat na istasyon sa downstream. At yun nga po, patuloy po tayo na nagkikipag-ugnayan sa ating mga barabarangay, lalong-lalo na po dun sa mga malapit sa ilog,
na maring kung sakasakali man na magdulot ito ng pagtaas ng level ng tubig ng Cagayan River o di kaya yung malalakas na alon, ay nandyan na po ang Task Force Lingkod Cagayan, Bombo Nixon. Mm. Sir Arnold, kaugnay naman po nitong pakikipag-ugnayan po ninyo sa mga barangay, lalo na po yung mga malalapit sa ilog kasi sila po yung pinakaunang at risk dito nga sa pagtaas ng tubig. Meron na po ba tayong mga naitatalang mga reklamo po galing naman po dito sa mga barangay-barangay po na nakikipag-ugnayan sa inyo? O so far, wala pa naman din po, Sir Arnold. Tama po, Bombo Nixon, ay yung patuloy natin pag-ugnayan as of now ay wala pa namang mga report or sumbong sa ating tanggapan na kinakailangan po na tayo rumesponde. Ang mga komunikasyon lang po natin na patuloy po yung pagbugso ng ulan sa ating lambak ng Cagayan. Dahil tuyo nga ang ating kalupaan, ay kaya pang i-absorb kasamang Nixon yung dinudulot ng ulan. Ngunit yun nga po, patuloy po lang po tayo na magkipag-ugnayan at mag-monitor sa kanyang lang mga area of responsibility dahil hindi lang po doon sa magdudulot ng baha, binabantayan din po natin na may mga posibleng magkakaroon po tayo ng mga landslide at biglaan po na pagbaba ng mga tubig sa ating mga karatig probinsya kasamang Nixon. At bilang para alam din po ng publiko, Sir Arnold, sa tuwing mga ganitong mga panahon po o tuwing bagyo, kasi alam naman po natin, madalas po tayong tumanggap ng bagyo dito sa parte natin sa Northern Luzon, ano? Ano-ano naman po, Sir Arnold, itong mga problema po na usually nire-respondehan nyo po at ano po yung mga nais nating ipaalala sa taong bayan kaugnay nga nitong mga emerhensiya na palagi nyo pong tinutugunan sa tuwing ganitong panahon po, Sir Arnold? Tama po, Bombo Nixon, na hindi ho tayo nagsasawang magpapaalala at magbibigay babala sa ating mga kababayan dito sa ating probinsya ng Cagayan na patuloy po kaming nagbibigay ng mga impormasyon upang sa ganon ay maiwasan yung mga hindi inaasang pangyayari, lalong-lalo na po kung patuloy po na magbibigay ng maraming buhos ng tubig, ay inaasahan po natin yan na yung mga low-lying areas ay maaaring makaipon po ng tubig na biglaan pong bubuhos sa kanilang mga kabahayan o di kaya yung mga malalaking alon na maaaring magdulot po na maabot ang kanilang mga kabahayan, ay patuloy lang po tayo na nagbibigay babala na sana maging alerto at alisto po ang ating mga kababayan upang sa ganon ay maiwasan po natin ang mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya kasamang Nixon, nagpapasalamat kami sa ating Bombo Radio dahil napakabilis po ang mga impormasyon na makarating po sa ating mga kababayan at sana po ay tayo mismo ang unang magiging responder sa ating mga pamilya, sa ating mga kapitbahay, sa ating barangay upang sa ganon ay matutugunan po natin na maiwasan yung mga biglaang pagbaha at biglaang kinakailangan paglikas po sa kanilang mga lugar kasamang Nixon. At bilang panghuli po, Sir Arnold, alam ko pong medyo marami rin po kayong ginagawa sa panahong ito. Meron pa po ba kayong karagdagang impormasyon o nais pong ibahagi po sa ating mga kababayan na nakikinig po, nanonood ngayon sa ating Facebook Live? Go ahead po, Sir Arnold. Muli, maraming salamat sa Team Bombo Radio Tugigaraw sa muling pagkakataon na maibigay po namin yung mga impormasyon at para po sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay, sa ating mga kasamahang magsasaka, mangingisda, sana ho patuloy lang po tayong makinig at tumanggap ng mga impormasyon upang sa ganon ay hindi ho tayo malagay sa mga alanganin. Nasabi nga kanina ng Pag-asa na maaring tuloy-tuloy itong pagbuhos ng ulan at may kasamang hangin. Kaya dapat ho maging maingat po tayo at kailangan po yung mga impormasyon na ating malaman para hindi ganon ay hindi tayo madisgrasya, lalong-lalo na po yung mga ating mga alagang hayop na nandyan sa mga tabing ilog. Kaya
Kami po ay nakamonitor na sa kanilang area of responsibility. Yung 7 istasyon po natin, nandiyan na po yung ating mga personers ng Task Force Lingkod Cagayan na nakahanda lang pong tumugon at rumesponde kung kinakailangan po. Kaya sa ating mga kabarangay, mga barangay opisyales, ganun din po ang mga kagalang-galang na pinuno ng mga bayan, ay nagkakaisa po sana tayo na mag-monitor sa ating mga area of responsibility para sa ligtas at matiwasay na pagpreparasyon dito sa ating dinadanas na bagyong Quiapo. Maraming salamat po at sana ligtas po tayong lahat at God bless po sa ating lahat, sir.